tao na, excuse me, negosyante ako. Seryoso! Totoo yan. Para bang feeling ko talaga, meron na akong maipagmalaki na, ano ako, negosyante ako ng traveling tour. Negosyante ako ng ticketing. So yung mga taong parang talagang, ano, kasi yung history na nag-abroad ka, pinipigilan pa ako mag-abroad that time. So parang hindi man nila sinasabi sa akin ng harap-harapan, di ba? Pero ang napipil mo, nag-abroad ka na. 3 years. Di ba pinipigilan ka namin kasi ang kapatid mo nag-abroad din na kung nasa iyo wala din nangyari. Sinundan mo pa. Parang yung wala naman silang sinasabi, pero parang napipil mo na yun yung sinasabi. Napipil nyo yan? Oo. Nag-iisip ka na, sige, ganyan. So, nung naging member na ako, gusto ko nang isigaw sa kanila na negosyante ako ngayon ng ticketing business. Sobrang proud ako sa sarili ko that time na finally ito na. So, kagaya nga ng aking kwento kanina, kung ikaw ay nagustuhan mo tong business na to dahil magbebenta ng ticket, ito naman yung aking kwento. I'm so proud na meron akong ticketing business, pero dahil nag-iisip tayo, okay, mga kausap ko kanina, atin-atin lang yun. Sino ba dito yung may isip? Pataas ng kamay. Okay? Yung mga hindi nag-iisip. Sino yan? Okay, kami-kami lang po yun na nakakaalam. And then, ito po siya. Dahil nag-iisip ako, ginamit ko yung isip. Ikaw kasi hindi. Joke lang. Okay, ginamit ko yung isip. Sabi ko, unang inisip, saan ako kikita ng malaki? Baka nga meron dito guilty. Hindi talaga nakapag-isip. Hindi dahil walang isip. Joke lang ha. Seryoso. Pero, nag-isip ako, sabi ko, saan ba ako kikita ng malaki? Doon ba sa kakabenta ng ticket? O doon sa bilog-bilog? Yan. Okay? So, siyempre, dahil nga may isip, sino yung may isip? Okay. Nag-isip ako, saan ako kikita ng malaki? Diba dito sa, na to kasi, mayroon ka ng 1,000, meron ka ng 1,000, meron ka pang 1,500. Yan. Okay, so imagine mo, dalawang nakwentuhan, meron akong 3,500. Noong panahon namin yun ha. Okay, ngayon, nag-share ka lang, nagkwento ka, meron pang 3,000, may 3,000, may 1,500. Magkano ang kita? 7,500. Saan ngayon? Sige, mag-isip tayo. Okay, ilang ticket ng eroplano pa yung mabibenta mo bago mo kikitain yung 7,500? Tama. Madami pa. Ito, ang gagawin ko lang, lalabas, maghanap ng tao, lalo na ngayon, upgraded ang paghahanap, hindi tayo ang naghahanap, tayo ang hinahanap. Okay? Diba? So, can you imagine, i-broadcast mo lang, i-boost mo lang, makikita ng mga tao na merong ganito-ganito, naghanap ka, hinanap ka, piniem ka, minessage ka, kikita ka na. Nang ganun kalaki. Nag-iisip na ba lahat? Okay, lahat ma-power na, lahat mag-share na. Okay, kaya ganun ang nangyari. So, sabi ko that time, sabi ko sarili ko, one decision. Kung saan ako kikita ng malaki, dun ako. Kaya tamad ako mag-traditional. Personal use ko lang yun. Minsan na may mga auntie ako, mga relatives ako, hindi ko nga napapansin yung mga inquiry nila. Okay, siguro kung tatawag, ganyan, blah blah blah. Okay, pero masyado po akong occupied in building a network. Kasi para sa akin, una, saan ko i-spend ang aking time? Yung napakahalaga nun, iniisip ko ito ha. Tayo ulit nakakaalam. Kasi baka naman, galaw ka ng galaw, hataw ka ng hataw, sipag ka ng sipag, hindi mo naiisip, okay, kung saan mo i-spend ang time mo. Mahalaga po yun. Iisipin mo, saan ko ba i-spend ang oras ko today? Doon ba sa, pwede akong kikita ng 500, 300? Or dito sa pwede akong
ng 3-6, dalawa for today, I'll be earning 7-5. See? So, kailangan din nating maisip kung saan mo gugugulin ang oras mo. So, isa po yan sa mga naisip ko dahil nga, nag-start ako December 22, okay, and yun nga, kanina sabi ko na masyadong busy sa holiday ang mga tao that time. So, pinag-aralan ko ito. So, doon ko mas lalong naintindihan na dito pala ako, una dito ako yayaman, dito ako mag-generate ng 1 million earnings at first, dito ako pwedeng magkaroon ng sasakyan kasi, yung sasakyan kasi, ganito yan. Yung sasakyan kasi kailangan ng pera. Pwede bang magpunta sa kasa ng, hello po, gusto ko po yung sasakyan. Pwede ko bang iuwi? Wala namang ganon. Pag gusto mo yung car, kailangan may dala kang pera. Tama! Kahit naman utang, kailangan may pambayad. Kasi ang hirap nun, mangungutang ka, walang pambayad. Tama? So, sabi ko, dahil gusto ko ng car, again, saan ako mag-generate, inulit ko lang po, saan ako mag-generate ng amount na to para mabili ko yung aking pangarap? Nang mabilis, ito pa yung isang idadagdag natin sa ating iisipin. Kasi baka naman, gusto ko ng car. Hindi mo inisip talaga yung hashtag, yung hashtag natin ngayon. Hindi mo naisip kailan mo gustong magkaroon ng car. May mali. Basta gusto ko lang ng car. Hindi mo iniisip kung kailan mo gustong magkaroon ng car. May mali. Kasi baka naman maputi na yung uwa, wala pang car. Kasi hindi mo naiisip kung, una, yung target ba, pwede mo siyang ma-earn in a period na ganito kasi hindi ka nag-isip. O hindi ikaw yung hindi nag-isip pa yung katabi mo. Okay? So, hashtag lang po natin yung nag-isip. At least lahat po tayo ay nag-iisip. Okay po? So, ako kasi, ganun ako. Sino dito yung kagaya ko? Tas ng kamay. Nag-iisip. O yung hindi nag-iisip. O umamin kayo. Basta sumweldo lang, okay na. O diba? Basta ba may kung kinita, okay na. Sino yan? Basta may sweldo, okay na. O diba? So ako po kasi, yun nga, yung gagaya rin yung aking kwento kanina, yung actually yung, nabasa niyo naman diba, Rich Dad Poor Dad? Sino kapagbasa? Minsan na nakakatuwa kasi parang story ako ng, ng kwento na ganon, na like, ng testimony, nakita ko yung testimony ng dalawang tao na isa ay pinili na they are both professional, pinili niya na mag-employ, yung isang auntie ko din ay professional din pero pinili niya magnegosyo. So, at a young age, nag-isip ako. Okay? Nag-isip ako na sabi ko, saan dito yung buhay na gusto ko? Alam ko rin naman, pwedeng ikaw din to. Pero siguro sabihin na natin na no opportunity yet. Okay? Tama? Wala pang pumatok nun, like that. So, again, sabi ko, ito yung auntie ko na gusto kong sundan. High school po ako nun. Okay po, high school ako nun. And then, nag-isip ako na, sabi ko gusto ko magbi-business, hindi naman nagamit ng auntie ko yung degree niya doon sa business na ginagawa niya. Pero kagaya ng sabi ko kanina, you need to go to college. Kasi tinutulak tayo na mag-aral. So eto na naman, isa na namang kumatok. Okay, na palagisipan, yung meron akong nakilala na isang QC working as quality controller. Saan si Love? Lovely. Okay. Na graduate po siya ng marine biology. Anong graduate ka nga, Love? Bachelor of Science, major in Marine biology ka rin ba? Nakilala ko siya, marine biology. So, sabi ko, magkano sweldo mo? Sabi niya, 12,000. Malaki! Pwede hindi ka mag-isip. Kasi hindi ka nag-iisip. Hindi dahil wala kang isip. Pwede ma-excite ka na. Kasi meron akong uncle na meron siyang manpower sa Tumblr. So
So sabi niya, pagka-graduate mo, punta kang opisina. So syempre, long hair ka kapag ganun. Kasi masaya sa feeling na may naghihintay na work. Kaya lang, dahil nag-isip ako, sabi ko, kinumpute ko yung 12,000 na pwede rin magiging sweldo ko. Sabi ko, hindi ito pwede sa akin. Nag-isip. Kailangan natin mag-isip. So yun yung, so thankful ako to the wisdom na binigay sa akin na nakapag-isip ako, na sabi ko, hindi ito po pwede sa akin. So to make it short, nag-stop ako ng pag-aaral dahil hindi ko nasabi, ako po ay BS Biology student, third year, scholar po sa Mindanao State University. Hindi ko naman pinagyayabang. Nung exam actually lab, usap muna tayo, tang-ita ko doon. Sorry. Ganun eh. Seryoso. Oo. So, may stipend, may allowance. Okay, kaya nga ako nag-biology. See? So, may isip. Kaya nasabi ko, wait lang. Ito pa nadagdagan. Asawa ng uncle ko, biology graduate. Pinsan ko, second cousin ko, biology graduate, mga housewife. So, alam ko naman kung ano, actually, nangangarap maging doktor. Ako. Okay, o sige, medyo napapahaba yung kwento, pero it's okay. Please na share. Nangangarap maging doktor. Okay po, dahil that time kasi I have uncle na ambassador to Saudi, na parang like, sino sa mga pamangkin yung pwedeng paaralin. So parang feeling ko, baka sabi ko pwedeng ako yun. So ito na, nag-iba yung mindset. So anyway, sige, tuloy natin yung kwento. Nag-isip. So ito na, nag-stop ako ng pag-aaral. Can you imagine kung ikaw, kapatid ko, di ka kaya mag-visit sa akin, sir? Third year student, titigil ng pag-aaral. Alam niyo po, sa totoo lang, auntie ko, everyone in the family, kinwestiyon nila yung decision ko na parang feeling na ganito, sir, nangyari. Graduation time, pinsan mo gumagraduate, radtech, medtech, nurse, engineer, let passer, di ba may celebration, Thanksgiving. Sabi ng auntie ko, ikaw, anong plano mo sa buhay? Sabi ko, grabe naman to, saklap naman, wala akong plano sa buhay. Hindi ako masagot. Mabait ako, sir, hindi ako masagot. Ngiti-ngiti lang ako. Sabi ko, nag-aaral din po ako, kaya ganyan. Ganun lang ako ng ganon, like that. So, eto na. Okay, so to make it short, sabi ko, no. Buo ang desisyon ko na magbi-business ako. Never ko naman magagamit, whenever, example, magpupus ako to finish my degree, hindi ko rin naman siya magagamit. Ang kailangan ko ngayon, sabi ko, kapital. Kapital ang kailangan. Ang problema, hindi tayo pinanganak na mayaman. Wala akong mahingi sa tatay ko, pwedeng makahingi siguro kung may 50 pesos siya, ito Hindi ako pwedeng humingi ng daddy, pwede bang pahiram ng 500,000? Parang ganon. So wala po talaga akong mahihita sa tatay ko. So, yun na pumasok na sa isip ko, yung kukuha ako ng nursing aid. Nagtapos ako ng 2 years course, nag-aral ako ng nursing aid para maging caregiver sa abroad. So that's the story. So ayun na nga, bilis na natin. After 3 years, umuwi na ng Pinas. Ang problema ito, kaya sa mga nag-i-imagine dyan, o sige, mag-imagine ka lang. O nag-i-imagine ka na pag nag-abroad ka, kikita ka, makakaipon ka, nakupos kami yan. Okay? So, nandito ka na sa, maraming nakaka-relate. Okay. Diba, yung gusto mo nang magwala sa dami ng problema ng pamilya. Ganito. Tama? Hanggang sa natapos na lang yung 3 years, wala ka talagang naitagong pera. Okay po, but then, that's it. Ganun talaga yung buhay. Nung nasa Pilipinas na, naiiyak na ako. Kasi ayoko na mag-abroad. Ang goal ko po ay magkaroon ako ng puhunan. So, to make it short, na-introduce na sa akin, ito na yung pinaka-exciting na part. It was 2011 na naguguluhan ang utak ko. Maybe ikaw din yan ngayon. Nasa period ka na hindi mo na alam what's next. Na tanging meron na lang yung faith na alam ko na there's more. There's a blessing pa na darating sa buhay. Na yung bang hindi ka sumusuko. Napipil mo, di ba? Yung marami ka nang sinuko.
mo na yung best mo, pero bakit ganito pa rin ang buhay na meron in my current situation like that. So doon na po, grabe. Okay, yun na yung kinulit ako na introduce sa akin ang Unified Products and Services. Okay, natin. So mahaba yung kwento, pero yung kwento na yun, parang like, it's just a storytelling, pero alam mo ba na marami kang idea na mapupulot, na magiging inspirasyon, na somehow makakatulong sa decision making na ginagawa mo. Basically, una, lakasan mo lang pala yung loob mo. Kasi ako talaga, nilakasan ko lang yung loob ko. Okay, talagang I can say it talaga na malakas yung loob ko that time na ginawa ko yung decision na gano'n. Okay, so imagine mo, sa simpleng desisyon, sa lakas ng loob na meron ako, yun pala, hinihila pala ako ni God para dito. Do you believe it? Mga ma'am, mga sir, gaano man tayo kagaling, gaano man tayong kayaman sa pera and everything, do you believe na lahat ng sources na ito nasa Kanya? Yes! Even the decision na ginagawa mo, nasa Kanya. Even yung tinatahak mo na buhay, okay po, though we have the free will to decide, okay, pero dinadala ka niya dito. Kaya yung nandito ka, bigyan mo to ng value. Hindi ka nandito para sa wala. Dinala ka, pinakilala sa iyo ito through your sponsor. Pasalamatan mo po ang iyong sponsor. Okay? Dinala ka po dito with a purpose. Yes! Opo. Kasi ako talaga, grabe po yung, ang mantra ko sa buhay talaga. Whatever na nangyayari sa buhay ko, good or bad, pabor sa akin o hindi, gusto ko o hindi, it was a God's perfect plan para sa akin. Yes. Whether maganda o hindi, nasaktan ka o hindi, plano. Because yung nasaktan ka, na-reject ka, or whatever experiences na hindi maganda, ginawa ni God yun para sa'yo, para maging matibay ka. Yes. Para kaya mong tumayo. Diba? Kasi ang pangit naman yung nakatayo ka, tapos napaka-weakling mo, napaka-weakling ng character mo, mahina, basta mahina yung ano mo. Tama? Pero kaya ka pinaranas ng maraming experiences na ganun and ganun because that was a preparation to you na kayanin mong makatayo. Yes. Okay po? So ano man yung direction, ano man yung ginagawa natin sa buhay natin. So here ka, balik tayo dito sa business natin. Pinakilala po sa iyo ang negosyo na to with a purpose. Nandito ka, kinulit ka, may purpose. Hindi ka dadalhin dito para sa ikakasira ng buhay mo. Nandito ka kasi maraming blessing na darating sa iyo with the good compensation plan ng company. Okay po? So sana kayo din magiging kapareho lang din namin ng mindset na hindi siya plano ni God. Bakit ka nandito? Feel mo. Yung communication naman kasi with the Almighty and you, kayo lang naman yung dalawa eh. Kahit nasa mga oras na to, ipikit mo yung mata mo, kayong dalawa lang, kayong mapipil mo eh. Di ba? Mapipil mo. Oh my God. Kaya yung goosebump yun, nakakakilabot yun. At yung feeling na yun, okay lang ba na yung idea na yun, okay lang ba na pahalagaan mo yun? Yes. Promise. Alam mo po yung sponsor mo, kami, ng mga trainer, magsasalita po kami sa harapan nyo para magturo. Pero yung connection, yung wisdom, no? Yung courage na meron ka, sa kanya lahat yan. Sa kanya mo lahat kukunin yan. Magkakaiba man tayo ng religion, pero at the end of the day, iisa lang naman ang source. Sa totoo lang po. Kasi ako lagi akong ganun eh. Every time na pagdadaanan ko, always connect. Always connect. Good or bad, always connect. And believe me, God is generous and merciful. Yes. Pag makikita niya yung puso mo,
siya yung, bibigyan naman niya yung deserve mo eh. Oo, ako laging ganun eh. Like, minsan ito, umabot pa sa punto na ganito. Ito, funny na to. Sabi ko, kakahanap ko ng agila. Kakahanap ko ng join sa akin. Sabi ko, promise. Funny talaga to. Sabi ko, promise, bigyan mo lang ako ng mga member. Bigyan mo lang ako ng mga pay-ins. Promise, o magiging mabait na ako. Dumating sa point, kaya seryoso. Sabi ko, promise, bargain mo na to sa akin. Humihingi ako sa iyo ngayon, bigay mo na. Sabi ko, alam ko na nakikita mo kung ano yung nasa puso ko. Alam ko na nakikita kahit hindi ako magsasalita. Alam ko na nakikita mo yung burning desire ko. At alam niyo po kung ano ang burning desire ko. To be honest po, yung car, house and lot, travel, savings, and etc. The real Nor is, hindi ako materialistic. Seryoso. Napakasimple po ng aming pamumuhay. Siguro turo ng parent, parang gano'n, or kultura ng family. Hindi nga ako ganun, hindi na ako maganon. So in short, bakit ko pinangarap to? It's because una, gusto ko marami akong pera para makakapagbigay ako whenever meron nangangailangan. Alam niyo ba na na-experience, nanay po namin, grabe, hindi naman sa pang-ano, pero kung taga doon kayo sa amin, ang lang mo lagi lang sasabihin nung lumalaki na kami, yung nanay mo, grabe yun. Pag bibisitahin ko yun sa bahay, di ba usually gano'n na, kahit ipapangutang mo, mapagkapi nila ang bisita. Yung bang gano'ng ugali. Very generous, very gano'n siya. Okay, so, gusto kong magkaroon ng pera kasi gusto kong magbigay. Na kapag may lalapit, hindi umiinit ang ulo ko. Kasi ito ang kwento ko to. Minsan, at hindi minsan, may darating sa bahay. Dahil nga, siguro kapag giver, ang family, giver tayo, no? Which is usual, normal. Lagi may pupunta sa bahay. Naranasan? Manghihingi ng tulong. Sabi ko, ano yan? Sabi ko, ano ba itong mga tao na to? Dami kong sinasabi. Pero alam mo ang totoo, hindi ako galit dahil may nanghihingi. Yung defense mechanism na tinatawag. Galit-galitan ako kasi ang totoo, wala akong maibigay. Sabi ko, ano ba itong mga tao na to? Diba? Kaya sabi ko sa sarili ko that time, gusto kong magkaroon para kaya kong magbigay kung may nangangailangan. Medyo malalim kasi ito guys. Medyo malalim. Na minsan, di ba masaya tayo, which is tama. Kasi ang pangit naman habang umahatong, ay grabe, gusto ko talaga yung mga. Di ba? Di ba? Sabi ko talaga, gusto kong tumulong sa amin. Di ba? Nagsasaya tayo para active and alive. Pero ang totoo, guys, this is a serious matter. Yung nagiging purpose, bakit mo ito ginagawa? Kung ako lang sa totoo lang, ganun nga ako, hindi nga ako maganon. Okay, gusto kong magkaroon ng car. Una, para hindi nahihirapan. Pero ang totoo talaga doon, meron pong kwento. Share ko sa inyo. Atin lang to. Baka may nanonood na pamilya ko sa live. No? Gusto kong magkaroon ng car kasi ang tatay ko po, tricycle driver. Na every time na pupunta kami ng reunion, pagdating mo doon, napakadaming sasakyan. Nandyan na kami, tricycle ng tatay ko. Ang tatay ko, very din yun. Di yun, walang hihingiin yun. Napakasimple lang din ang tatay ko. Pero gusto kong ipaalala sa kanya na darating kami sa reunion na merong sasakyan.
Ang purpose ko, tatay ko. Ganon. Okay? So, ano siya, gusto ko magkaroon ng mga ganon. Gusto ko magkaroon ng pera, gusto ko magkaroon ng... At saka yung house and lot. Actually, yung bahay namin ngayon, hindi siya ganon, hindi siya, actually, it's not yet a dream house. Okay? Gusto ko magkaroon ng malaking bahay para kapag may bibisita, alam mo yung naranasan ba yung hindi mo ma-invite yung mga pinsan mo mag-sleepover? Kasi kayo pa lang, hindi na nagkakasya. Diba? So sabi ko sa sarili ko, gusto ko magkaroon ako ng malaking bahay para every time na may okasyon, hali kayo. O diba, may isang sakong bigas dyan, puno ang rep, magluto kayo, kumain kayo hanggang gusto nyo. O diba yung ganon? Okay. So anyway, ganun po siya. Ganun po yung ganap. No? So, baka kailangan merong babaguhin, kung hindi man merong idadagdag. Okay? Bakit mo kailangan itodo ito? Bakit kailangan mo ito gawin? Tama yan na masaya tayo. Tama yan na humahataw tayo. Tama yan na nagsisipag tayo. Okay? But then, meron tayong tinatawag na time na mag-isip na lilinawin mo sa sarili mo bakit kailangan mong gawin ito. Bakit ko to sinasabi sa inyo? Okay, actually si Jeannie, lagi niya yan i-request sa akin and Angie. Ano yung favorite part nila kapag nagtutok ako? At ito yung favorite ko na dinidiscuss mo. Kasi yun ang na-look up namin sa'yo. O bago tayo proceed dun sa aking pinaka-final na sasabihin, ay share ko kung ano ba yun. Every time you talk about vision in life, wow, nabubuang kami. Dinadala mo kami sa ibang dimension. Yung simplicity ng nakikita lang namin, pag ikaw na yung nagtotoo, nagkagaya namin ikaw, nagiging visionary din kami just like you. Okay? Looking up na ito yung pwedeng mangyari sa atin. Ito yung ganito, bakit kailangan natin ito gawin? What would be our life 3 years, 5 years, 10 years from now? Kaya yun yung pinaka-favorite nila na part na nagtutok ako. Kasi siguro, naaalala nila yung panahon na sabihin na natin na they also settle for less. Parang okay na to, working. Like that, no? Parang enough na, may trabaho na, sumusweldo na. Tama? Di ba, nasusundan nyo yung point ko? And then isang araw, kumatok, nakilala na sila si Abnor, na lagi kong kinakalampag yung mga mindset nila. Na every time na magkakaharap kami, ito yung buhay, kaya natin ito, lalaban tayo. Di tayo pwedeng sumuko. Kasi pag sumuko tayo, kumusta yung buhay na gusto nating ma-experience? So alam mo, that time, ay grabe ho ang mga experiences. Lahat ng pinagdadaanan, buti nga kayo ngayon medyo hindi na masyado nakakaranas ng mga rejection, Indian, ganito, ganyan, etc. Nung panahon po namin, grabe. Pero every time na nakakaranas kami ng rejection, discouragement, maraming tumatawa sa amin, maraming umaayaw, every time, lagi po kaming nag-uusap, lagi kong sinasabi sa kanila na huwag tayong sumuko. Ano man pinagdadaanan natin, inihahanda tayo for a better, kini-create tayo as a person, as a leader, as upline, okay? As a team leader, as a person, para kakayanin mong hawakan itong network na ito. Okay po? Ano nga yung dapat nasasabihin ko? Eto na. Dahil ako yun, I'm not perfect ha. Okay? Okay, so ano ako ako very open ako Okay? But then, kung ano ako, okay, yun yung naduduplicate. Kaya,
Build. I-connect natin dun sa title ng ating ano. Ano ngayon sa poster? Build to lead. Nasabihin nga natin, build to lead. Bakit ito po yung aking kinukwento? Actually, sir, ma'am, yung pinagdadaanan mo at yung mga kwento namin, eto na po yung kinikreate ka na. Through our personal experience and through your story, your personal experience, binibuild up ka. Kine-create ka to become a leader of your big network. Alam niyo po mga mama, sir, since na nagsimula po ako at nakasama ko ang Jensen, alam niyo po ang lagi kong mindset, nakikita kita, ito, kahit isa-isahin kita, nakikita ko yung sarili mo, it's not too late for you to lead. Alam mo, I have one inspiration na kwento ko kagabi. Nakita niyo po yung nagbablog na, kalimutan ko yung pangalan ko, yung may edad na maputi ang buhok, business mentor, babae, may edad na, napapanood niyo yan? Yeah, eto na ma'am, bakit ako na-inspire sa kanya? At her age, maputi na yung buhok, pero bakit nakakatayo siya as a business mentor? Yes. Are you learning, mga ma'ams? Yes. Kaya mo, kasi kinaya ni madam. Yes. Kaya mo. Kaya mo mag-lead. Kaya yun po yung lagi kong sinasabi, na every time nakaharap ko nung kahit sa Jensen pa ako nagsisimula, eto sila Kay, sila Lovely, eto sila Jom, sila Bon, o yung mga talagang nakasama ko po, yung kayo kasi ano na di ba? Kayo na di ba? Lagi kong sinasabi sa kanila na ito ka, maging ganito kayo, ganito ka, ganito kasi kaya mo, you can take lead, kaya mo, kaya mo, kaya mo, kaya mo. And look at them now. Kaya nila. Ito sila magdanet. So, kaya mo ba mag-take lead? Yes! Thank you, mentor! Ako ganun ako pumupukpuk. Kaya mo. Kaya mo, ma'am. Kaya mo. Kasi kung kinaya ko, kaya mo. Ang napakaswerte mo naman, Abnor. So ano kami nalas? Payag ka? Ang galing mo naman, Abnor. So ikaw hindi magaling? O ikaw nagsabi niyan. See? So ikaw ang may control. Ikaw yung magsasabi kung ano yung kaya mo. Ano yung deserve mo. Diba? Kasi ito, kaya ako ito kinukwento sa inyo. Kasi ako din ikaw noon. Nakaupo lang din ako umaattend ng training. Yes. Na every time na nagtutok yung speaker, seryoso. Yan si Pres? Sabi ko, mas ni Pres ang nagkaroon niya. Kailangan lang, magaling ka lang po mangopya. Pag sa school, tamad, pag nangopya ka, bagsak. Dito, pag hindi ka mangungopya, bagsak. Lahat ng nakikita mo kay upline, wag lang yung mali. Kokopyahin mo. Paano magsasalita? Dati nga, di ba, Kristo, kahit yung pagganon ko ng buhok ginagaya nila yan. Kasi ako mahilig akong gumanon. Ang buhok ko po kasi nun shining arm o ano ganun. Medyo, siya, dalang-dala. Kaya every time na nagtutok ako, gumaganon ako, lahat yan sila gumaganon din. Yes! Kailangan mo lang kumopya. O ito na sample. Nung nagsisimula ako nagpe-present. Good morning! Ngiti. Sige nga, ikaw na. Good morning! Kasi baka naman, ginalingan mo, good morning. O kumopya ka ba, hindi? Hindi. So kailangan, good morning! Good morning! Yung talaga, kailangan
Na-imagine nyo ba yung aparador na yun? Yung mga kagaya din ang mga aparador nyo. Bago ako makarating sa CR, dadaan ako sa salamin. Hi, good morning! Sabi ko parang tanga. O, pagpasok ko na CR, paglabas ko ulit, hi, good morning! Parang syunga. Kasi hindi po ako palangiti. Eh, ano ako? Ito. Hindi ko po, ayokong magbuhat ng ano. Sasabihin ko na po yung totoo. Pag di kita close, di tayo close. Pero pag close naman kita, walwal din ako. Walang hiya din. Ganun yung character ko. Okay? Eh dito, kahit hindi mo close, kailangan mo din. Kahit hindi mo kakilala, ay, kilala ka, ay. So sabi ko, parang ang hirap. So pinractice ko. Every morning, ngiti lang ng ngiti. O huwag ka lang mag-practice na may makakita sa'yo na kapitbahay mo. O isipin mo kapitbahay mo lang. Masisiraan na lang yung ulo. Diyan mo kangiti mag-isa. O diba? O ngingiti ka lang sa loob ng bahay, ha? Doon ka mag-practice, ha? Okay? So, sa salamin. Okay? Doon ka ngingiti-ngiti. Kaya ba? Kaya? Ganon. So, alam nyo na paano nyo ano. Yung mga ngiti. Actually, yun lang. Yung ngiti ni Press. Yung pa-cute. O diba? O, ngiti lang. Full. Huwag yung hati-hati. Yung parang, hindi mo kaibigan. Masayo. Hi. Hello. Pangit. Hi. Hello. Kahit hindi na kahit negative na. Ma'am, okay lang po yun, ma'am. Yes. Yeah. O diba? Ayaw na. Ngiti-ngiti pa rin ng ganun. Okay? So, kung saan-saan napupunta po yung ating pinag-uusapan. Pero dahil wala naman tayong proper na topic. Okay? Ay, at the end of the day, kaya ka ina-align ng iyong upline, kaya ka tinuturuan, kaya ka pinapa-attend ng training because marami kang naririnig at natututunan sa trainings. Okay, ang pinakamalupit pa nito, imagine mo, walang bayad. Yun yung grabe dun. Libre na, wala pang bayad, matututo ka, makikreate ka, magiging malupit ka. Ang problema na lang dun, kung tatamarin ka pang umaten. O diba? So alam niyo ako, nasabi ko kanina, kung may 365 days sa calendar, perfect attendance ako sa calendar. Ganon yung dedication ko in building my network. Now, sige, medyo lawakan natin. Itong earnings, itong pangarap, itabi mo muna. Ma-inspire ka na lang muna. Ang kailangan natin tututukan ngayon, paano ka magbibuild ng network. O yung kanina, although kahit anli naman ang pag-uusapan dun yung preparation, yung i-build ka. Okay? I-build ka. Ano po? Attending trainings, mapagsasabihan ka ng upline, di ba? Ganito, ganyan, etc. Okay, papalo ka lang ng papalo. Buti na imagine, ito yung malupit. Sa labas ba, may magsasabi ba sa'yo na ayusin mo yung negosyo, ganito mag-business para kikita ka ganito? Meron o wala? Walang magsasabi sa'yo ng tama at saka mali. Wala silang pakialam sa buhay natin. And dito sa business na to, akalain mo, papaluin ka ng upline, i-a-align ka ng upline, itatama ka ng upline. Kasi ang purpose po noon ay para magiging ready ka in handling your big organization. Again, hindi po ito lang. Kasi kung ito lang yung goal mo, magkano lang kinita mo nito? Magtrabaho ka na lang. Ang pinaka-ultimate goal natin dito, magkakaroon ka ng left and right organization. Napakalawak. Saan mang sulok ng mundo, dapat meron kang network or organization. Abnor, sounds impossible, nangyari po sa amin. Saan mang sulok ng Pilipinas, meron pong network, meron pong mga distributor dealers under our organization. Imagine mo, nakarating sa iba-ibang bansa, Middle East, Japan, Germany, Europe, kung saan-saan, nakarating po doon na nagsimula lang dito sa isa
nakarating yan, napakadami pong left and right. In the organization. Okay po, so again, marami kang aaralin. Marami kang aaralin. And in fact, kung tatanungin mo ako, Abnor, hanggang kailan ako mag-learn? Sabi nga nila, ano nga yung motto, quotes? When you stop learning, you start dying. Wala pong katapusan ang learning. Kasi even kami, even sila press, nag-learn din po sila. New idea, new ganito, new ganito. Kasi even traditionalists, nag-upgrade. See? Nag-upgrade po ang lahat. So tayo ganun din. Abnor, ano ba naman yan? Learn ng learn. Ano ba gusto mo palang gawin sa buhay? Di ba? Ang saya kaya mag-learn. Nakakabata kaya mag-learn. O diba? Nakakabata siya. Okay, nung gusto mo yung nabuburyo ka o nag-i-enjoy ka sa learning. Di ba? So, learn ka ng learn because hindi namin kayang sabihin sa inyo in one upo kung ano yung mga dapat mong matutunan. But at least ngayon, naririnig mo straight from us, okay, na ang kailangan mo lang ay magkaroon ng continuous learning. Learn lang ng learn. Nung nahit mo na yung 10K, nag-learn. Next na naman doon, how to hit your 20K, learn. Paano naman kikitain? Learn mo na naman paano kikita ng 50K. Learn mo na naman how to earn 100K. Learn mo naman how to become a Millionaires Club member. Ang learn mo na naman paano makapag-create ng 10 Millionaires Club member. Wala akong katapusan. Ang nakakatuwa nito, walang katapusang learning, pero natutupad ang pangarap mo. Kasi habang nagle-learn ka, tumatakbo po kasi ito. Grabe po! Tumatakbo. Nung inaaral mo 50K, tumatakbo, tama? Tumatakbo. Kung tumatakbo yan, SMB ka ng SMB. 1.5 bonus ng 1.5. Habang nagle-learn ka, ulitin ko, habang nagle-learn, tumatakbo ang network mo, paid yan ng company. So, can you imagine? Okay po, so kung ganito rin lang naman ang mangyayari, mananawa ka ba sa araw-araw na pag-learn? Hindi. O see? So ano po siya? Walang katapusang learning. Learn lang ng learn. Learn lang ng learn. Huwag kang manawa. Every day. Every day. Na yung parang feeling mo ganito. Ito, tip. Napatid ko na lang po sa inyo. Every day, talungin mo yung sarili mo. Ito, power tip ito ha. I want to share you this. Every day, bago ka matutulog, or before the day ends, tatanungin mo yung sarili mo. Ito, power tip to mga moms. Ano ba ang natutunan ko today? Promise. Makakatulong ng buong ka sa'yo. Beginner ka, or nasa gitna ka na, or padulo ka na, remind mo lagi. Ang upline mo, hindi ka niya laging namomonitor. Pero alam mo, tatanong mo sa sarili mo, ano ba yung na-learn ko today? So, example, ganito oras, alas 9. Parang wala akong na-learn. Hello, upline. Mag-hello. Kasi wala kang na-learn. Huwag kang magpapayag na natulog ka na wala kang na-learn. Power tip to mga moms. Promise. Pag inadapt mo to. So dahil na-check mo, wala akong na-learn. Hi mga upline, good morning. Ito yung nangyari sa akin ganito, ganyan. Anong sasabihin ng mentor mo? Ma'am, mag-ano ka ganito? Yes, okay. May na-learn? Meron. Yes. Kaya lumalabas yung good attitude. Lagi natin naririnig yan sa DOT, GLLA. Nagko-connect po yun doon. Kaya minsan nawawalan ka ng GLLA kasi nakalimutan mo na, hindi naman. Pero itong sinabi ko na tip, marirefresh ka.
parte pala yun na hindi ako papayag na lilipas ang araw nang wala akong nal-learn. So you attend training, magbukas ka na sa YouTube, page natin, di ba? Mag-video ka dun, mag-watch ka, iba-ibang speaker na nandun. 15 minutes will do. Magbasa ka, Google, ano ka ng mga author, Brian Tracy, Robert Kiyosaki, Chinkita, whoever na makaka-inspire sa'yo. Basta nag-learn ka. Identify mo dapat ano ba ang na-learn ko today. Napakadami mo nasa Google na lahat. Nasa YouTube na lahat. Napakadaming business mentor. Basta ba mantra mo na yun na hindi ako papayag na lilipas ang araw na to na wala akong na-learn. Are you learning, mga moms? Yes! Okay? So, learn, learn, learn. Now, nagagawa, ano ba yung mga maalala mo pa? Nagawa mo ba yung mga dapat na gagawin? Okay? Ganun siya. Okay? So, that's also part of learning. Na po. So, now, ito na. Napakadami kasi nito eh. Okay? Yung preparation mo sa sarili mo para ma-handle mo na to, ito na, balikan natin to para mahimay natin. Yung knowledge na na-earn mo day by day, okay? Meron kasing nagre-retain din. May nare-retain sa isip natin. Kasi, everyday mo na yun, nire-relearn. Kaya mapapansin mo yung mga, hindi lang ako, iba-ibang speaker, iba-ibang trainer, mga apply nyo na nagtutok na nandito. Di ba unstoppable na sila magsalita? Yes. Tama? Kasi ang dami na kasing na-retain sa utak nila. So, ito na ngayon. Ito na. Dito na tayo. Balik na tayo dito ha. Nagkaroon ka na ngayon ng 1, 2, 3, 4, 5 tao. 6. Itong 6 na to, if hindi ka prepared, ito yung part na masaya. If hindi ka prepared to handle these people, kasi mahinang nilalang ka pa, okay? Baka ikaw ang iiyak pag nag-tantrums itong dalawa. Okay? Pero dahil matibay ka, magpapasay ka dyan. Hindi ka natinag. Kasi matibay ka. Okay? Yun po yung sinasabi. Okay? Medyo malalim. Medyo malalim yung topic natin. Okay? So, again, ito, different character, different background, different personality, different perspective in life. No? Iba-iba to. Pag nagsabay, kaya ngayon sinasabi namin na kahit nabibigyan ka ng 100, if hindi ka prepared, mawawala din yan. Okay? Pero alam mo, if you were prepared, kahit na 1, 2 tao lang ang kasama mo ngayon, alam mo ba na mapapasabog mo yan? Yes! Kasi, 2 man yan sa paningin mo, matigas din ang ulo niya. Joke lang. Seryoso. Hindi kasi we have different, biniblend pa kumbaga. Wala namang bad. Wala namang bad, pero dahil biniblend pa yung personality, di ba? Character, sinuswap ba? Pag okay ba yung pagsasama? Mga ganun-ganun. Pero syempre, dahil nga ikaw yung nauna, di ba? Meron bang nanay na yung anak ang nag-adjust? Meron. Kita yun sa Facebook. Hindi na nakakain yung anak niya dahil busy si nanay mag-Facebook. Nag-adjust na lang yung anak. Okay, so, dahil ikaw yung sponsor, ikaw ang umintindi. Kasi nga, ginugroom pa rin ito. Nauna ka pong inihanda. So kapag naihanda ka, ito, together with your sponsors and the team, inihahanda itong 2 na to. Inihahanda. Abnor, ano ba yung mga inihahanda na yan? O sige, bigyan natin yun ng konting touch. Inihahanda ito, una, skills.
power na power. Ang problema, pagkakita na nung kakilala niya, ate, alika, magnegosyo tayo, lapas ka lang na 89, yayaman na tayo dito, patay. Power nga, hindi naman skill. Mali-mali ang galaw. Mali din. O, tama? O, ganun siya. Okay? Inihahanda ka sa attitude, tamang pag-uugali. Kasi baka naman, power ka nga. O kaya magaling. Ang galing talaga, grabe. Walang panama. Magaling bumitaw. Magaling mag-closing. Pag siya na talaga yung nag-talk, magaling. Ang problema, may nasugod. Excited ngayon, bukas hindi. Itatama uli yun sa DOT. Kaya tayo pinapa-attend. So alam mo na ha, bakit pinag-attend ka ng DOT ha? Hindi, okay lang yun. Kasi lahat naman tayo tumaan doon. Wala pong naging malupit or naging tama na apply na hindi po umattend ng DOT. Yes. Kami dati pag nagtutok si Pres, tinginan kami nila Jimmy. Ilag tayo, ilag. Ganito, ganito! Ilag na lang tayo, ilag. Humahataw ka ba? Gumigising ka ba ng maaga? Tinginan kami. Anong oras ka natutulog? Baka naman alas 11 pa lang tulog ka na. Tawa kami, alam mo habang nakaupo kami, sila Pres Manny nagtutok. Okay. Alam mo ba yung pinaka una hanggang sa natapos na lang si Pres Manny? Ganun na lang. Aray, ilag uli. O diba? Bakit masyado kang emotional? Grabe naman to. Ang daming sasabihin yung speaker. Ang daming sasabihin. So alam mo, nakakatawa kasi habang naririnig mo yung speaker na sinasabi niya ganito, nakitatama mo yung sarili mo na dapat pa rin, pala ako. Kasi ako, din ako dati, emotional din ako. Matampuhin. Ganun, konting sinabi. Di ba? Don't tell me, ako lang yan. Di ba? So, ganun. Hanggang sa later part, ano yung problema? Okay. Dati talaga, bakit? Tapos ano, ganun ako dati. Di ba? Oo, kasi hindi naman tayo ganun eh. Di ba? Nung tumatagal na anong problema? Ganito, okay. So, ito na yung solusyon dyan. Ganito lang. Di ba? Kalmado na. Buti na lang na DOT. Buti na lang na DOT. So, again, yun na. Piniprepare ka po para kaya mo itong i-handle. Okay? And then, ang gagawin mo din as a sponsor, i-undergo mo sila doon sa mga trainings natin. Kaya ka dinala dito. No? May mga online trainings tayo. At ito yung malupit. Noong una, ikaw lang mag-isa. O sino ba dito yung ikaw pa lang mag-isa? Okay lang po yun. Yung ikaw pa lang, wala ka pang grupo. Okay. Later, sooner or later, eto na. Oy, kasama ko na yung left and right ko. Nakakakilig yun. Yung habang nakaupo ka dyan, unang-una ka kuno, kailangan ko umupo dito para makita ng member ko na nakikinig din ako. Huwag ka mag-alala, ganun din ako dati. Alam mo, ginagawa kay na Jimmy? Alam mo yung nahihilo na ako sa speaker. Utang na loob, memorize ko na. Pero kailangan ko pa rin umupo para maipakita ko sa mga members ko na nakikinig ako. Memorize ko na kaya. Ay, naduduling na ako. Diba? Pero remember, yung member mo na bago, first time niya lang marinig yun. So, kailangan mo siyang i-undergo. Kailangan mo siyang sasamahan. Yun po yun. Okay? So, ito yung grabe, may experience to. Nakapag-recruit. Ito, true story to. Ako mismo yung hunter. Okay. Yung aking member applied, na-recruit ko na siya, hour na yun. Papa-attendin ko na lang ng training para matuto siya. Sabi ko, ikaw, ang importante apply yung member ko matuto. May mali. Diba? So, very mali. Okay, maling-mali yun. So, again, kaya tayo din yung training para alam mo na kailangan mo pala siyang sasamahan. Okay? Kailangan mo pala siyang sasamahan. Okay, so anyway, eto na. Tutuloy natin yung story na nakakakilig. Ngayon, dalawa,
di ba? O, alam ko yung mga kinikilig-kilig na dyan. O, alam ko yung marami ng left and right dyan. Oy. Oo. Kita ko sa mga mukha. Okay? So, eto na. Ano kaya, no? Ikaw yung nandito. Ito yung left mo. Ito yung right mo. Tapos ikaw yung speaker boy. Special meeting ka sa grupo mo. Kaya sila. Alam kailan yun. Ako lang. Ako lang dito pa ulit-ulit. Ilang taon ako lang. So nagalit ka na, di ba? Napikot ka na sa sarili mo. Nagalit ka na sa sarili mo. Sa sobrang inis mo sa sarili mo, ay yung nagkaroon ng grupo. Di ba? Kasi di ba nga kahiyaan na? Di ba grabe, ilang taon na? Ako pa rin mag-isa, may mali. May mali. So it's okay na may ma-analyze mo yung mali. Okay? Kasi ako ganun ako eh. Parang minsan siguro isipin mo na parang grabe si Abner. O sige, sabihin ko, sige tama yan, tama. Tuloy mo lang ha. Hanggang 10 years, tuloy mo lang. Diba? Mas maiinis ka. Mas grabe naman si Abner. Imagine mo 10 taon, hindi man lang, anong klaseng tao? Napakawalang puso. 10 taon akong humahataw, hindi man lang ako nasabihan na ganito pala dapat ang gagawin ko. So mamili ka. Pagsasabihan kita o hayaan kita? Kasi, kaya ako every time na may magsasabi sa akin ng ganito, 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 sobrang thankful ako. Bakit? Thank you kasi kaysa naman ilang taon akong humahataw na mali pala ang ginagawa ko. Tama. Kaysa gagawin mo, ano, sabihin mo, critics or what, thankful ka dapat. Sa labas kayo, wala kayo. Minsan na kahit kapamilya mo, hindi nga concern sa'yo. Seryoso, tapos dito, may mga tao na concern. Sasabihin sa'yo, ganito yung gawin mo, ganito, ganito, ganito. Okay po, kasi eto pa, isa pa. How will I say it? One time lang na maging tama ka. One time lang na magiging tama ang galaw mo, bullseye, yun na po yun. One time lang na magiging tama ka. Walang perfect ha. Okay? One time lang na magiging tama ang galaw mo. And then napuprove mo na effective ang ginagawa mo. Nakakapag-create, nakaka-duplicate. Okay? Isa lang na magiging tama ka, maniwala ka, sasabog yung network mo. Okay po? So, ito na, habang tumatagal, kung ano ikaw, marami ka ng kasamang, ito yung pinaka-perfect part, marami ka ng kasama na malulupit na mga speakers, trainers, under your organization. And I'm so proud, okay, to say it, na isa akong grabe. Kasi bakit? Napakaraming malulupit under my organization. Okay? Magaling nakatayo, very powerful, decisive, PKP ang galaw, lumalaban, palaban, winner's attitude, winner's mindset, etc. etc. So again, nasabi ko na kanina, yung drawing madaling ibilo-bilo. Pero para gawin ito, medyo, sabihin na lang natin, madugo. Pero, pag maging tama ka, alam mo yung, di ba magko-cross line? Yes. Ganito siya. Ito, our tip. Pasabugin mo na yung network mo. Alam mo bakit? That is the best way na you can help your cross line. Alam mo bakit?
mai-inspire sila sa'yo. That is a direct way of helping your teammates. Pag nakita nila, show me example. Bon, nandito ka, nandun si Ma'am Danet sa labas. Dumating siya, Makyan. Pagkakita niya, grupo ba yun eh, Bon? Oo. Kalma lang, Bon. Kasi ganun kami nag-grow before. Ibang teammates ko, not only synergy. Parang kailan lang mag-isa lang si Norm. Okay. So maybe, di ba? Cross lines ko. Maybe, di ba? Ayoko naman magbuhat, magsabi ng ako, pero sana, na-inspire ko kayo. Tama? And ako din, na-inspire din sa kanila. Ganun siya. So yun yung isang paraan na makatulong ka sa organization. O, pinapalipad ko lang yung mindset nyo. Kasi ako po talaga, ever since, ang pinaka-purpose ko ay makikita kita na nakatayo, nasisilip lang ako, wow, yun na ba yung grupo mo? Yes, up. Lodi. Grabe. Yun po yung next level. Yun po yung next level. Medyo malalim yung topic natin, no? Pero sana makarating sa mga puso nyo yung ibig kong sabihin. Totoo lang po. Paulit-ulit. Actually, hindi na ako nagtatouch ng ibang i-discuss. Kasi gusto ko mag-focus na lang tayo dun sa konting topic, pero nakafocus tayo dun. Okay? Rather than napakadami nating 1 to 20. Di ba? Okay, so ganun siya. Okay? So, gusto ko na nakikita ka tumatayo in your own. Ito na power tip. Abnor! 5 pa lang kasi kami, eh hindi ko pa magawa. Nag-start din po ako. Iilan lang kami dito. Ako yung pinaka-line. Okay? Tayo lang. Tayo. Walang tao sa room. Tayo dito tayo. Tayo lang tayo. Practicein mo na. Kaya alam mo dati, pag walang tao sa, nangyayari, ginagawa namin ito before. Pag silip namin sa training room, walang tao, nandun ako nakatayo. Seryoso, natin nandun. Seryoso, nandun ako nakatayo. Hindi ako sanay sa stage. Napumunta ako dito. Walang tao. So may simple ako, syempre pili ko, nahiya ako, baka may mag-iisip na, uy, assuming era. Pero alam mo ginagawa ko, akala nag-i-enjoy lang ako dito, pero ang totoo, ini-imagine ko. Seryoso. Sabi ko, darating yung araw. At hindi ito nangyari ngayon lang ha. In the previous years, napupuno natin to synergy, tama? Yes! Take it step up. You are now taking a lead. Kasi pangungunahan niya ng isa. Hindi pwede na kami lang na nangunguna. Nandyan ka, kinreate ka, tinuruan ka, dinuplicate ka, in-empower ka, in-inspire ka, binuang ka, hindi para mabuang lang. Okay? Ini-inspire namin kayo, okay? Tinutulak namin kayo, binubuang namin kayo to stand up kasi doon ka po magkakaresulta ng malaki. At yun po yung nakikita ko to the next future ng synergy. Naiilan na to, si ganito to, si ganon, si ganon, si ganon. Sako, ikaw case. Kung naman marami ka ng leaders, can you just imagine dumating ka dito, pagdating mo, may isang nakatayo. Kaninong grupo yan? Leader mo nakatayo. That's the best feeling.
the next level. Kasi kung hindi po natin gagawin, hindi naman kahit hindi synergy. Kung hindi po kasi natin gagawin yun, we always settle for less. We always settle kung ano lang yung meron. Eh, sa akin kasi, hindi kasi pwede ganun eh. Kasi obviously, pag lagi tayong ganun, wala tayong matutukuhan. So ilang years, banding-banding lang. O, diba? Diba, lalo na yung mga nag-stay ng Manila, yung mga nagtumaya dito, way back then, ako yung nandyan. See? Permanente ba ako nandito? Hindi. Nasa province na ako, nandun ako sa aming hometown, okay, enjoying my life, the freedom, monitoring, keeping your people. Kailangan mong gawin yung ina-advise ko para marating mo na rin yung buhay na you will settle on your place, on your favorite sanctuary. O diba? Remember, di tayo pabata. Parang kailan lang, 30 lang ako. Okay? So, ano siya, paghahandaan mo, ako kasi pinaghandaan ko po, what would be my life at my age of 40? Diba? Ang pinangako ko nun sa sarili ko at age of 40, hindi na ako pwedeng humahataw. O, magbilang na, mag-isip. Baka naman tira ka lang ng tira, hataw lang ng hataw. Hanggang kailan to ah? O, basta hanggang kailan lang. O, diba? Hindi nag-isip. Diba? So, kaya mo kailangan gawin yung mga power tips namin because meron ka kasing timeline. Okay? Na nakikita mo na sa sarili mo kung ikaw yung upline, na meron ka ng mga leaders na malulupit dito, ito yung next facing na naman ng leadership nila. And so. Ganun po siya. Okay? Kasi ako nagawa ko na kasi yung part ko. Although hindi pa rin kumpleto, pero ako lumalaban pa rin, humahataw pa rin, nag-a-adjust pa rin. Pero somehow, meron mga tumatayo. So, it's not about me sa ngayon. It's about you. Abnor, paano to? Ako pa lang to mag-isa. Yung nandito ka ngayon, or nasa link, na narinig mo to, ang tawag po dito mga moms ay preparation. Tingnan mo, hindi na ako marunong spelling. Tama ba? Prepare. Prepare. Ano yung tami? Ano ba yan? Grabe talaga to. Basta yun na yun. Natutuloy-tuloy ako. Prepare. Prepare. Prepare na nga yun. Yan talaga. Natuloy na. Inihahanda ka. Inihahanda ka. Kasi ma'am, ang hirap kaya nang hindi mo alam kung anong direksyon. Eto ha, it's one of my attitude. Pupunta tayo sa doon. Saan doon? Hindi ka ba ganun? Yung, pupunta tayo doon, tara! Saan ka doon sa dalawa? Ito pupunta tayo doon, tara na! Ito yung isang scenario. Pupunta tayo doon, saan? O saan ka doon? Yung una, yung pangalawa. O sino dito yung wala? Wala lang. Ako kasi, ganito. Pag sasabihin na pupunta tayo doon, sabi ko saan? May pangalawa pa. Kasi baka naman saan? Doon sa Tagaytay. Okay, tara na. Wait lang. Anong gagawin natin sa Tagaytay? Yes. May follow-up tanong ako. Kaya ito sinasabi sa ating mga moms. May follow-up, anong gagawin natin sa Tagaytay? Magliwalyo lang. Uy, wala ko oras magliwalyo. It's not my hindi ko oras ngayon para gumanon. Parang gano'n. So, kailangan alam ko. Bakit ako pupunta? Bakit ako sasama sa'yo? Anong ganap? Anong meron? Di ba ganun tayo? Ma'am, sir, ganun din ang hataw. Hindi po pwede na hindi mo alam yung mga dapat or yung blueprint na tinatawag. Kailangan alam mo yung blueprint. Hindi pwede na hataw lang punta. Hindi po ibig sabihin na
perfect attendance na tayo, yun na po yun, hindi. Medyo hard ha, pero sige lang, at least matuto tayo. Medyo hard. Okay? Kailangan may direksyon. Ito pa. Kailangan may direksyon. Kailangan alam ko kung paano ko mahihit yung certain amount or goal. Ulitin nyo nga yung sinabi ko. Kailangan alam ko paano matatarget yung certain target or goal. Hindi pwede sa akin. Di ba nga nag-iisip na ako? Seryoso. Medyo may ganun akong character. Kaya kailangan alam ko paano mahihit. Kaya ako dati sa aking sponsor, matanong ako. Sabi ko, paano ma-earn yung ganito? Paano ma-earn yung 1 million? Paano ma-earn? Ano yung possibility ng earning ng 10 million, etc., etc.? Kailangan po yun, ha? So, in short, dapat ang ugali mo matanong. Pag hindi ka matanong, -5 sa langit. Di seryoso, talaga. Kasi pag hindi ka nagtatanong, ikaw yung klase ng tao na, yun lang, basta yun lang. Ito lang, isigulaki. Kailangan nagtatanong. Kailan ko pwedeng ma-hit yung car ko? Kailan ko pwedeng kasi akin po talaga, nung nagsisimula ako, 3 years plan. Ang good news nito, after 3 years, na-hit ko yung goal. Actually, mabagal pa yun ha. Hindi naman ako ganun kagaling. Hindi naman ako pandigma. Kaya I allow myself, okay, nabibigyan ko ng time frame yung sarili ko base doon sa kaya kong gawin. Okay po? So, mahalaga din po yun na alam mo. Okay? Ano yung blueprint? Ano yung gagawin? Okay? Lahat ng galaw mo, lahat ng move. Okay? Yes. No? In fact, ito, power tip. Spend, di ba merong motto? Sharpen your axe. Inglesin mo dito. Sino kakaalam nun? Tulungan niyo ako. Sharpen your axe 88 hours and this yung sige nga, Tagalogin ko na nga pero basta English yun. Sige, tulungan mo ako. Mag-sharpen ka ng axe mo ng 8 hours and makakat mo yung puno in 2 hours. Okay? Tingnan mo ha. English yun. Google nyo nga. Okay, so tingnan nyo po yung point. Okay. Saan ba ang mas pinatagal? Yung pag-sharpen o yung pagkakat ng wood? Sharpen. See? So, yung mas maraming oras sa hataw, may hataw na kasi kami. Ito pwede yung sundin, pwede hindi. Okay? Parang ganun. Pero spend a lot of time sharpening the axe. Sharpen your soul, your mind, everything. Your skills, your attitude. Okay? Now, which is, akala nyo, nagiging mali when you spend a lot of time in sharpening. Pero ang totoo, the Pareto principle, the 80-20% rule, napatunayan na po ng maraming business trainer and coaches ang Pareto principle. Basahin nyo na po sa Google para mas maintindihan nyo. Okay? The 8-20% rule. Okay? Ganun po siya. Alam mo, ito, sige, lilinawin natin, dagdagan pa natin. Ganito po siya mga ma'am. 80% planning.
yung action, yung 20% action. Alam mo bakit 20%? Sa'yo, they are the one doing the action. Yun ang mathematics nun. Kaya feeling natin nagiging baliktad. 80% action, 20% planning. Actually, huwag kang maguluhan. Kasi the 20%, sila kasi kasama mo gumagawa ng 80%. Ganun po siya. Medyo ano po ito. Pag may ano ka naman, may patience ka naman na mag-learn, may intindihan mo malalim. Okay? Hindi naman talaga po ikaw ang nagtitake ng action. What for na nag-leverage ka? Huwag ka na mag-leverage. You are not fit in this business kung masyado ka masipag. Pag masyado ka masipag, balitin yung formula, hindi ka rin yayaman. Kasi ang sipag-sipag mo. Ang totoo po, magdoduplicate ka. Pag natuto yan lahat, wala kang action dyan na ginagawa. You spend a lot of time planning your organization. Ano yung gagawin dito, ano yung gagawin dito, ano yung gagawin dito, ano yung gagawin dito. Ganun po yun. Ikaw yung mastermind ng organization. Ganun po. Kaya huwag kayo malito na parang feeling mo kailangan magsipag, kailangan masipag, kailangan masipag. Alam mo anong gagalingan mo? Galingan mong mag-duplicate. Pag natuto lahat ng mga members mo na to, sila yung nagpe-present. Ang gagawin mo na lang, hello, hindi ka na nila pinapansin. Dati mawala ka lang, kasi apply mo. Sino naman kayo? Ngayon sa sobrang busy na nila, hi, busy silang kakahataw. Hello! Grabe naman po sila. Busy. Positive problem. Anong gusto nyo? Ikaw yung nagsisipag o ikaw yung hindi pinapansin? Doon na lang sa hindi pinapansin. Nangyayari po sa akin. Positive problem. Dati parang, paano nilalaman nandito ako? Amoy ka namin, Magkahit po sila. Jensen, hanggat nandun ang mga mata nila, hanggat hindi ako umuuwi, hindi sila umuuwi. Ito sila lang. Ba't di ba kayo umuuwi? Upline, kabisado ka namin. Banners. May sasabihin pa yan, sino yung mahuhuli dito. Sipagin mo lang mag-duplicate. Yun ang pinakasikreto sa negosyo natin. Mas magaling sa'yo. Hindi yung parang feeling mo, hindi ko ito pagalingin kasi pag gumaling to, parang nakakahiya naman sa part ko, siya na yung mas magaling kaysa sa akin. Hindi. Mali po yun. Kung gaano ka kalupit, dapat yung mga dinoduplicate mo, mas malulupit pa kaysa sa iyo. Yun ang business natin. Mag-create ka ng mas magagaling pa kaysa sa iyo. Ito na ako. Power tip. Abnor. Kahit anong pilit ko, hindi ko pa rin talaga kaya mag-perform just like you and sila apply. Alam mo ano kailangan mo na lang gawin? Ito na lang. Ito na lang talaga. Kailangan mo lang maging mabait. Yan lang. Ito yung mabait na, sampulan ko kayo. Yan na lang. Line. Yung grupo ko ba, gusto ko kasi yun, di ba? Bait-bait, di ba? Anghel. Gusto ko kasi matuto sila paano mag-present. Apply, love you. Si Chibi, ganyan sila. Love you, ito sila, umupo ako lagi dito nila, love. Love you. Love you.
Di ba? Yung grupo ko nandyan. Saan? Sa labas? Love you. Di ba? O, di ba kung ganun kabait ang leader mo? Magawa mo pa kayo magme-meldita, pero kung magdita, ba? O, di ba? So, galingan mo lang maging mabait. Ganyan lang ang ugali nila, Chini. Si Chini alam na alam ko yan noon. Alam ko na to. Yun lang ang sasabihin. Okay, papakausap yung grupo. Laging ganun yun. Ganun po siya. Baitan mo na lang. Kung hindi mo pa kayang biglain na makatayo ka. Because, pag binaitan mo, mapaganda yung ugali mo, si upline ang pumukpok, nagtama, nag-DOT, tumulong, nag-empower, di ba? Nag-motivate. Alam mo, tumayo ito sila. Umataw, nagsipag, excited, mga buwang, mga balyong. Pag mga balyong, may production wala. May pain wala. Kikita ka hindi. Pag kikita ka ng bongga, kahit hindi ka magaling, gumagaling ka. Promise. Proven na po yan. Nag-pay out ka 50,000 a month, 70,000 naman, 100,000 naman. Alam mo, kahit hindi ka magaling, kahit mahiyain ka, nagiging makapal ang mukha mo dito. Promise. So yun po yung strategy doon. Kailangan mo lang magkaroon ka lang ng magandang ugali. Yun lang. Lambingin mo lang lagi si upline. Grupo ko. Thank you, upline. Lagi pa thank you. Kasi baka naman, pakausap yung grupo ko, upline na. Oo, alas 8. Huwag kang malita. Huwag kang malita. O, ninatapos na yung lahat. Okay po, sige po, upline. O, di ba? So, thank you, love you always. Always say, kumbaga you have the heart of, my gratitude. Promise. Okay? Pag ganun kabait yung puso mo, gaya ng sabi ko kanina, yung blessing, 60 kindling. Siya po yung nakakakita. Kung ano yung deserve mo. Opo. Okay? Ganun po siya. So, tama kung ano ka, kung ano yung naging result, kahit hindi mo ibebenta ang sarili mo, I can say it na, kasi ako bilang upline, kung ikaw may malaki ka ng grupo, I can say it na, idol kita. Kasi hindi biro pinagdadaanan nito. Hindi po biro. Okay? Kasi itong, yung sabi ko po kanina, iba-ibang tao to. Iba-ibang character, iba-ibang personality. Okay? Pero pag nakita nila yung vision, o yung kanina natin, yung pinakauna natin topic, recall nyo lang, ay maganda nagsulat ka. Kasi after nito, may mababasa ka. Kasi kung hindi ka nagsulat, after nito, ano yung sabi ni Abnor? Mabait. Yung lang naalala. Okay, tapos may naalala. Okay, so ano po siya? Okay? Okay, ganun. Okay, so are you learning? Yes! Okay, so grabe po, mahabang topic. I mean, napakalawak naman ito. Actually, wala tong katapusan. Yung aking, dahil wala naman tayong outline ng topic, ay, again, learn. Lagi mo lang aralin yung mga bagay because you are being prepared to handle or to build your organization. So, are you excited? Yes! Okay, ngayon ba kinikilig-kilig ka? Yes! Nakakaruwang ba? Yung mamaya, pagtulog mo mamaya, excited ka na sa mga members mo, excited ka na sa keeping mo sa kanila, o di ba? Ganun po siya. Okay, so alam naman na natin, di ba? Yung stages, no? Natitraining naman natin yung mga stages of networker, right? So kaya, enjoy the learning, dito lang tayo nag-focus, para hindi na natin matatouch yung iba. Pero again, my message, learn and relearn because there's more to learn. And second thing, i-enroll mo yung grupo mo dito sa learning. Kasi kahit nasawag
speaker, parang kanta. Habang tumatagal, kinikilig ka ng pakinggan yung kanta kasi habang nakikinig ka dyan, nandyan ang aking left, nandyan ang aking right. Alam mo, kahit kumagahin, hindi ka inaantok. Hindi ka inaantok. Kasi alam mo kasi, na natitrain ang organization mo. At alam mo, na pag na-train ang organization mo, magka-activities yan, hahataw yan. Oy, okay, ang ganda ng payout, weekly and monthly. O ganun lang po, very simple. O diba, hindi natin kailangan i-complicate. Okay po, so ganun lang po siya. Okay, so, grabe, short man ang ating pag-uusap. Okay. So ano na, nag-start tayo ng alas 8. Okay, so I think so, ano na, again, okay, ano ka, basta nakaka-speechless na. Basta hataw na tayo. Okay? So brief training, brief conversation, pero I hope so na naging malalim po ito para sa ating lahat. Okay po, so sana sa mga nasa Zoom, sana po lahat ay natuto, lahat ay na-empower, lahat po ay naipasa namin sa inyo yung knowledge na na-earn and na-learn din namin, of course, from our training, from the management, and of course, to Press Manny Pascual, and our experience. Yun po yung pinaka-mahalaga doon, yung personal namin na experience. So, with that, go more earnings po sa ating lahat.